Happy birthday pre. Pasensya na, hindi ako makapunta kasi wala ako sa Pilipinas. OFW disadvantage. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So nung ako po ay naging OFW na, marami po tayo na isip-isip nung mga panahong nagtatrabaho na tayo. Siyempre yung una, sobrang excited mo and siyempre panibagong challenge ng buhay, panibagong learning, panibagong lugar and lahat iba. Kasi inalis mo yung sarili mo dun sa environment mo and pumunta ka dun sa hindi mo alam na lugar. So, by the time na nag-work ka na, nakapag-explore ka na, may mga bagay tayong naiisip na marami din palang disadvantage ang pagiging OFW and hindi mo ito maiiwasan dahil nakapag-desisyon ka na magtrabaho sa kabilang ibayo. Ito ay kasama to. Kung may advantage ang pagiging OFW, marami din pong disadvantage ito. At kailangan mo itong tanggapin ng maluwag sa sarili mo. At the same time, kailangan mong paglabanan kung ano man mo yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung iyong pangyayari sa buhay mo na hindi mo maiiwasan. Then, ano nga ba yung mga disadvantage pagka OFW ka? Isa sa mga disadvantage pag OFW ka ay malayo sa pamilya. So, example, ako po bilang OFW, pinilit ko po talagang kuhanin yung aking asawa at saka yung aking pong anak. So, kasi medyo naisip ko yung mga nakita kong OFW when the time na nag-start po ako bilang OFW. Di pa naman po ako kasal. So medyo maluwag-luwag pa. But by the time na nagpasya na po akong mag-asawa at magpamilya, pinilit ko pong isama dito yung asawa ko nung una. Nung nanganak po siya, pinauwi ko po siya ulit. After a year, parang feeling ko medyo may ninanakaw sa aking oras sa anak ko. At ayun, pinilit ko po talaga silang makuha. So, kaya saludo po tayo sa mga OFW na nagsasakripisyo, yung mga malalayo dyan sa pamilya. Talagang super salute po ako kasi kaya nila at kinakaya nila para sa mahal nila sa buhay. Lalo na po yung mga breadwinner na marami po silang suportahan. So, big salute po sa ating OFW na malaki yung sakripisyo para mabigay lahat ng gusto sa pamilya nila. Isa pa sa mga disadvantage bilang OFW ay yung connection mo sa pamilya. Though may mga internet po, may tawag, iba po yung nakakasalamuha sa nakakausap at nakikita lang sa internet. So, magkaiba pong bagay yon. Magkalayo pa rin kayo ng lugar. Though, sana ma-maintain po dun sa mga tao na sa everyday nagbibideo call, everyday nagkakausap, iba pa rin po yung nakikita at nakakausap, nahagkan mo yung mga anak mo, nahalik, yayakap mo sila, yung asawa mo. Yun po yung medyo, yung relationship niyo po is mas nagiging banded pagka magkakasama po kayo. Though hindi ko naman po sinasabi magkakalayo kayo ng loob, pero ito po para sa akin lamang. Hindi naman po, di ko naman po inuusgahan yung mga tao. Sa iba po siguro na obserbahan ko na pag lumayo yung magkalayo kayo na lugar, nagkakalayo din po yung loob nyo. Hindi naman po kayo nagkakasama. So, kaya ito po ay lang po, observation lang. So, depende na lang po sa inyo kung ano po yung banding nyo, yung banded nyo. So, may mga instances po talaga na nagkakalayo yung loob. So, ayun po, isa po yun sa disadvantage. So, isa pa sa mga disadvantage ng pagiging OFW, pag nangailangan yung mga malalapit sa'yo, hindi ka agad-agad makatulong, wala kang magawa, nasa malayo ka, though you are concerned about your loved ones, you are helpless na ikaw mismo yung tutulong sa kanila, ikaw mismo yung mag-a-assist, wala kang magawa. Talagang magdasal ka na lang kung ano. Kasi physically and kung kaya mo lang matulong is financial support, though minsan kulang pa rin, hindi mo mabigay ng tama. Medyo doon ka nagkukulang. So, singit ko lang itong yung disadvantage pag OFW. Pag may mga okasyon, sa sobrang daming okasyon sa atin, lahat yun mamimiss mo. Though, pwede ka mag-online, iba yun pag nandun ka physically. Marami kang okasyon na namimiss na yung ibang bata lumalaki na, dun sa ating mga adult, tumatanda na sila. So, hindi mo na ito na susubaybayan. Isa sa pinakamasakit na disadvantage ng pagiging OFW ay yung mga miss occasion. Masaya man o hindi masaya, nami-miss out mo lahat yung mga bagay. Medyo, kung may mga advantage, ay may disadvantage din ang pagiging OFW. Ba't ko nga pala ito sinishare? Nag-share po ako ng ganitong topic para kahit paano ma-identify natin yung ating mga advantages and disadvantages kung ano man po yung katayuan natin sa ngayon.
And hindi po ito para mang-discourage, para maging OFW, but para alam mo kung ano yung kakaharapin mo sa mga gusto mag-OFW dyan. Alam mo kung ano yung mga kakaharapin mo pag nag-OFW ka. And kailangan tanggapin po ng maluwag. Ikaw ba ay susubok ng mga ibang bansa? So, laban lang po sa ating mga OFW, takasan pa po natin yung mga loob natin, and sipagan pa po natin. So, ang kalaban kasi natin dito yung mga kalungkutan natin. I believe in these phrases, delayed gratification. So, ano man po pinagtatrabawan natin, eventually magagratify din po tayo. And kung interesado po kayo sa mga ganitong topic, please join my group, The Wittis Captain Pinoy. Masingit ko lang din po, may maliit pong store. Nandiyan lagay ko na lang din po sa link. And ito po yung mga side hustle ko sa Pilipinas. Isa po akong sales agent ng mga insurance and real estate agent din po. So, if you're interested, PM lang po. So, ayun lang. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!